Ito ang programang tumatalakay sa realidad ng mundo, Programang nag-uugnay sa masa at gobyerno. programang makaantig sa isipan ninyo. Ito ang Kulasang Totoo. Isang magandang araw sa aming mga tagapakinig. Araw ngayon ng Martes, ika-30 ng Setyembre, ako naman po ang kaibigan ninyong si Tin Salazar. Ang oras ngayon ay 20 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. At ako naman po ang inyong lingkod na si Kat Manuel. Kayo ngayon ay nakikinig dito sa Kulasang Totoo. Alam mo, Tin, maganda ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Oo, tama ka. Para sa araw na ito ay magiging paksa natin ay ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataang nabubuntis sa ating bansa. Ay, minabasa ako dyan last week sa GMA News Online. Sabi sa National Statistics Office ay 11% na daw ang buntis dito sa Pilipinas ay ang mga kabataan. At ang maaga pang pagbubuntis ay may mga medical implications. Ayon sa NSO ay may 10% ng maternal deaths dito sa ating bansa. At sa kabuuan ng ASEAN region, tayo ang ikatlo sa pinakamataas na rates ng teen pregnancies. At kung hindi ito mabibigyan ng tamang aksyon, patuloy itong tataas at ano na ang mangyayari sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Dapat na pala aksyonan nito. Maya-maya ay maliliwanagan tayo sa ating mga katanungan. Sa araw na ito ay may mga makakasama tayong mga guest. Tama ka, Kath. Isa na rito ay isang batang ina na itatago na lang natin sa pangalang MJ. Kasama niya sa araw na ito ang kanyang ating si Ate Regine. Hindi lang sila ang makakasama natin, Tin. Nandito rin si Dr. Arlene Besa Carabeo, isa siyang obstetrician gynecologist. At ang training niya ay sa childbirth at sa women's reproductive health and diseases. Makakasama rin natin ngayon si Ms. Roshik Sims ng Women Health Philippines. Isa siyang advocate para sa kapakanan ng mga kababaihan. Isang magandang araw sa iyo, MJ. Maaari ko mang itanong kung ilang taon ka na? 16 po. 16. Sa iyong murang edad, may mga nararanasan ka bang paghihirap sa iyong pagbubuntis? Opo. Nakapanayam namin si Dr. Minerva Vinluan ng Family Health Division ng Department of Health. Merong iba kasi just for fun lang. Just for fun lang yung sa kanila, just to experience it. Because everyone is doing it. Parang something ganun. For example, nag-aano lang sila na, meron naman silang pera, pero pang ano lang, for experience it, parang something ganun. In fact, yung iba nga sinasabi nila, hindi nga namin alam yung mabubuntis kami. Ang gano'n. Laro-laro. Once lang naman yung ginagawa namin, pero we were not expecting na mabubuntis kami doon. So, hindi nila alam, wala silang information nila. Nabanggit niya na maraming dahilan kung bakit nabubuntis ng maaga ang mga kabataan. Peer pressure at for fun and experience ang ilan sa nasabi niyang dahilan. MJ, maaari mo bang ihayag sa amin kung ano yung mga paghihirap na nararanasan mo? Magandang umaga po. Ako po si MJ, 16 years old. 5 months na po yung tiyan ko. Ngayon po, nalaman lang po ng family ko na 2 months pa yung tiyan ko, yung nalaman niya. Tapos po, broken family po kasi kami. Hiwalay po yung mama ko tsaka yung papa ko. Matagal na. Tapos, napalayas po ako. Ngayon, nandun po ako sa boyfriend ko nakatira. Tapos po, sa sobrang pero natanggap din po ng mama ko yung baby ko kasi first baby po to. 7 po kami kasing magkakapatid. Pangatlo po ako sa panganay. Ako pa lang po yung na may baby. Tapos po sa sobrang hirap na nararanasan ko, parang napagsisisihan po kasi sobrang bata ko pa, tas ang dami pa pong magusto kong gawin kasi na hindi ko na magawa kasi may baby na ako. Nakikita ko yung mga classmates ko kasi first year high school lang inatapos ko. Nakikita ko sila, sabi niya, hala kasi ganito, ba't ikaw ang bata-bata mo pa kasi ganyan.
Pero napanindigan naman po ako ng nakagbuntis sa akin. Tapos po, sa sobrang hirap po, ayun po, natanggap po ako, nalaman na ng family ko, ng papa ko, kasi magkaiwalay nga si papa at si mama. Kaya po, yung natanggap na po nila kasi first baby ko nga po kasi to. Kasi 'di ba 16 ka pa lang. Opo. Paano mo po pinaghahandaan yung Maging baby. Opo. Sa totoo lang po, hindi po planado to yung pagbubuntis ko. Pero may guardian naman po ako, nandyan po yung mama ko kasi tanggap na niya po, tsaka yung mama ng nakabuntis sa akin. Kaya ganun, nalaman na nila, kaya ngayon nakatira na ako sa may biyanan ko. Opo. Tanong naman po natin kay Ate Regine, kasi naranasan niyo rin naman po ito. Ano po yung hinarap niyong problema bilang batang ina? Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Pares lang po kami ni MJ, 16 years old po, nagka-baby ako. Mahirap po talaga. Kasi po yung naging boyfriend ko noon, wala pa pong trabaho. Parang asa pa lang po kami sa magulang ko. Yun po. Mahirap po talaga. Opo. So, tanong ko lang kay Ate MJ, ngayon ba yung boyfriend mo, nagtatrabaho ba siya or nag-aaral pa din? Pinagpatuloy ba yung pag-aaral niya? Nagtatrabaho na po siya. Pinag-aandaan niya daw po kasi yung ultrasound ko at saka yung panganganak ko. Ano yung trabaho ng boyfriend mo? Ano lang po siya, pintor lang po siya. Tinatawagan lang po siya pag merong gawa. Tapos Ate LJ, ilang taon na yung boyfriend mo? Saan kayo nagkakilala? 19 po siya, tapos nagkakilala. Kasi po ako, tiga Texas lang po ako siya, tiga mataas na lupa. Parang sa likod lang po siya namin. Doon po kami nagkakilala. Kabilang kalye lang po. Ate Regine, dun po sa naranasan nyo na sa ganyang katayuan, paano po kayo na parang nakahugot ng lakas dun sa pagkakadapa nyo? Yung yung nanganak ako, yung lumabas na po yung baby ko, para pong nagbigay ng lakas sa amin, ganun. Gusto ko pa mag-aral, gusto na magtrabaho. Unti-unti naman po nakaka-recover kami. Para naman po kay Miss Roshik, bilang isang advocate po ng Women Health Philippines, ano po yung mga advocacy niyo pagdating po sa teen pregnancy? So, bali sa amin sa Women Health, isa kaming people's organization. So, ang aming tinutulak, meron kaming mga gawain sa advocacy, budget advocacy. Unang-una, ina-engage namin ang national government, pati na rin yung mga local government to increase resources for adolescent health, particularly in adolescent pregnancy. Doon naman sa mga local government, we partner with them through the Task Force Batang Ina. It's a consortium, loose consortium of government and civil society organizations with best interest of the child and evolving capacity as framework. We partner with them for them to create local interventions, different initiatives, 'di ba? Pero iisa lang naman yung agenda is to prevent adolescent pregnancy. So another thing we do, we encourage local governments and also us, we do research kasi we believe and it is really true na before we can embark on any program, before we can have interventions, data, research na grounded sa real situations in the local level at saka sa national, it's really necessary. So yun, we do research, looking beyond the numbers, diba? Sinabi nyo kanina na ganito kataas, pero bakit? Ano yung nasa likod ng mga numerong iyan? Ano yung mga kwento? Ano yung mukha? Ano yung storya sa likod ng bawat numero na tumataas, na pangatlo tayo sa pinakamataas, pero ano yung reality para pag gumawa ng programa, alam natin at evidence-based tayo doon sa ating pinupush ng mga programa. At ang isa pa, we encourage din unified framework. Ibig sabihin nun na iisa lang yung ating tunguhin, isa yung ating agenda. Kapag tayo nagpupush ng programs, iba-ibang lugar man yan, pero mas mahalaga na hindi kalat-kalat,
mahalaga na harmonized ang ating mga program. So yun, advocacy, budget advocacy, research, community work, at saka yun, community training. So, maliban po dun sa sinabi ni Dr. Vinluan kanina sa soundbite, ano-ano pa po yung maaaring maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng maagang pagbubuntis ang isang kabataan? Ngayon marami tayong naririnig, diba, sinasabi na kasi wala yung magulang niya, kasi peer pressure, kasi ito, at marami pang iba. Pero alam natin na walang universal cause ang adolescent pregnancy, kaya laging kailangan nasa konteksto, di ba? Isa sigurong dahilan na nakikita namin, if we are going to look at ito na doon sa mas malaking view, unang-una syempre, yung education, sexuality education. Nakita natin na sa pananaliksik din ng UPPI, University of the Philippines Population Institute, na sa mayaman o sa mahirap, walang pinagkaiba yung kawalang kaalaman sa sexuality o sa sexuality, yung sexuality education. So, makita natin na mayroong kakulangan doon sa kanilang level ng kaalaman. So, if we are asking these young people, if we are asking these children to make wise decisions, it's not right to ask them to make right decisions if we are not going to equip them with the right information and education na pangahawakan nila. So siguro yun yung isa, sexuality education. Pangalawa, pagdating naman sa mga programa, kailangan kasi natin ng isang programa ng gobyerno that will tackle all the needs of the adolescents, yung bang lifespan approach. And isa rin kasi na parang kailangan din nating i-tackle yung kasi teen pregnancy is after the fact. And when we talk about programming, when we talk about sexuality education at present, we are only talking about doon na tayo sa usapin ng buntis na sila. Pero if we are saying na yung teen pregnancy is really after the fact, we need to go back to why it happened. So we need to talk about and recognize that these young people are capable of making decisions. So thus, we need to also talk about sexuality. Well, I think that's really connected dun sa sexuality education. And sexuality naman does not only mean sexual intercourse. It can mean it's a pagkatao ng isang tao. So we need to talk about sexuality kasi yung ating society, diba, it's very much sexualized. We see naked women sa mga billboard pero tayo nahihiya tayong pag-usapan siya. So parang how do we demand right decisions from the young people if they are not equipped with the right information? So question naman po for Dr. Carabeo, ano po yung mga medical implications kung maagang mabubuntis ang isang teenager? Okay. Actually, the most common, kahit hindi ka teenager, is the postpartum hemorrhage. Actually, that's one of the MDG, yung Millennium Developmental Goal, na ina-advocate ng Department of Health na ibinigay ng World Health Organization. Now, yung postpartum hemorrhage usually happens after you give birth. So, ang complication nito is that pwedeng duguin yung mother anytime na lumabas na yung baby and followed by the placenta. Okay? So, yung postpartum hemorrhage na to can decrease yung blood circulating volume mo sa body and that will compromise yung situation ng ng blood mo inside the body and this can cause death. Okay? And another one, in extreme of ages, especially in the case of MJ, at 16, we normally get yung mga medical illnesses like yung preeclampsia na tinatawag namin or minsan eclampsia. Okay? So, dahil hindi ready or hindi nakabalance yung kanyang body for that possible insult, he can experience increase in blood pressure. So, normally, you will see the signs and symptoms of preeclampsia during the 3rd trimester, which is starting at 7 months. And yung ibang complication niya could be later on, after the delivery also, yung tinatawag naming postpartum blues. Now, yung postpartum blues, it has something to do psychologically. If the mother is not psychologically sound, especially if she hasn't accepted the reality that she is now a mother, she's supposed to
face all the responsibility, especially in taking care of the newborn baby, the tendency is for the mother to go beyond the normal psychological thinking. We have seen cases like this where I trained. I trained in Dr. Josefa Bella Memorial Hospital for 4 years. And we have a lot of patients coming from the low-income bracket. Okay? And most of them, because of poverty, because of all the multifactorial reasons before giving birth and during giving birth and even after, this pushes them to experience the postpartum blue. We have one patient, he tried to jump off from the 4th floor, and buti na lang merong mga security guard. And recently, when I went back to Fabella, merong isang na doon, na tumalon and namatay. So, these are just the complications, both prenatal, intrapartum when she delivers, and postpartum. So, MJ, tanong ko lang kung nakapag-undergo ka na ba ng prenatal check-up sa OB-GYN or sa clinic sa barangay nyo? Opo. Ano naman yung sinasabi sa'yo ng OB-GYN mo? Yung yung mag-ingat nga po kasi yung baby, tapos pinapabalik nila ako every month. Tsaka yung vitamins pinapainom ako, yung dagdag sa dugo kasi nga po kulang daw po ako sa dugo. Ano naman po, may mga naging pasyente na po ba kayong mga batang ina? Ano po yung mga kadalasang problema nila when it comes to medical po? Okay. Having trained in Fabella, just like what I said, most of our patients here, they come from the low-income bracket. Okay. We had a patient na 12 years old. So, I saw her in the labor room. Kinikwento ko nga kay MJ kanina nung nandoon kami sa labas. At a very young age, hindi mo pa alam kung ano yung pwede mong ma-experience during labor. And labor is one experience in your life that you can never forget. Okay? Kaya nga yung iba nagre-request cesarean na lang sila. But going through the normal course of labor, you will really experience and you will be proud to say that you are already a mother after you went through that experience. Yung 12 years old na patient namin na yon, talagang from the time he went into labor, talagang hirap na hirap siya. Kasi yung labor, that becomes intense until the baby is ready to come out. You could just imagine, close na close yung cervix mo, and then it has to open up to 10 centimeter. That's what the terminology we use. And dapat fully effaced, fully dilated na tinatawag. And that's the only time that the head of the baby will come out. Bababa yon slowly. Magde-descend siya. So, yun yung isang experience ko with a 12-year-old. And in my private practice, I already had a 16-year-old. And ang sa kanya naman kasi very supportive din yung mother niya. She goes with her during her prenatal check-up. By the way, ang regular schedule talaga ng prenatal check-up is from the time that you learn that you are pregnant until 7 months. It should be every month, MJ. And then, pagdating mo ng 7 months, it's every 2 weeks already. And then, pagdating mo nung kabuanan na tinatawag, which is yung 37 weeks, every week na yon. Okay? Doon sa every week na yon, i-AI ka nila, yung tinatawag na internal examination. So, magi-insert ng 2 daliri doon sa loob ng vaginal canal mo, and then, the doctor will inspect or assess kung open na yung cervix mo. Now, yung mga patients na usually teenage pregnancies, it's either you are very immature or mature. Dalawa lang kasi yon, okay? Immature in everything. Okay? Yung thinking and yung physically niya and yung mismo acceptance ng condition niya. Mature naman in the sense na ready siya. Kasi I've seen this. There are some patients na talagang kahit bata silang nagbuntis, siguro nga because of the support of the family, nagiging ready sila, na aalalayan sila.
So, magkakaroon lamang po tayo ng maikling patalastas dahil i-airy na po ang isang public service announcement na tumatalakay sa teenage pregnancy. Allow your guests to interact with each other. Akala ko may question sila sa atin. At nagbabalik po kayo dito sa Kulasang Totoo. Kami pa rin ang inyong kasama na si Tin Salazar. At si Kat Manuel, ang diskusyonan namin ngayon ay tungkol sa teen pregnancy at mga medical implications ng maagang pagbubuntis. Tanong ko lang po kay Doktora, pag teenager po yung nagbuntis, ano po yung mas prefer nyo? It's cesarean po ba or normal delivery? Actually, irregardless of the age, no, we always, me, in my practice, no, I always opt to have a normal vaginal delivery, especially during the first pregnancy, because the pelvic cavity, that's the bony part where the baby will come out. Okay? So, hindi pa yun natatry. So, it is always 50% that the mother can deliver vaginally and 50% abdominally. When you say cesarean section, it is an abdominal route of delivery. Now, we always opt for the vaginal, especially during the first pregnancy, because we will only do a cesarean section once it has been tried, once the pelvic cavity has been tried, that the baby, the entire structure of the baby really cannot pass through that bony parts. Now, it is not 100% that you can say na cesarean ka from the start. Okay? Because there should be an absolute indication for us that's based on our training before you can do a cesarean section. So, normally, talaga lahat dapat vaginal delivery muna. So, MJ, since ito nga buntis ka, may mga gusto ka bang katanungan kay doktora para malinawan na yung isip mo? At para mas maging handa ka sa oras na mga anak ka? Ano po bang kailangan pagka gawin para mas madaling makalabas yung baby ko, Dok? Okay. Katulad ng sinabi ko, ang paglabas ng baby mo will depend on several factors. Now, unang-una, ang pinakamalaking factor talaga dyan is yung pelvic bone mo. So, lahat tayo, kay babae o lalaki, meron tayong mga tinatawag na different types of the pelvic bone. Okay? So, sa babae, ang pinaka-normal is yung gynecoid form na tinatawag. Kung saan na bilog yung butas na papasukan, okay? Na pag dumaan ng isang ulo doon, ang normal na ulo kasi ng bata is at least 9 cm. So, yun din yung diameter nung pelvic bone na yon. So, kung ang baby mo, ganun din kalaki, sigurado makakapasok siya sa ganung butas. Now, yung size din ng baby mo, yun din ang makakadetermine kung makakapasok siya sa ganoong kalaking butas. Okay? So, one, yung pelvic bone, kung enough yung space na papasukan ng baby. Second is yung tinatawag na naming passenger, which is the size of yung baby. Kaya, actually, ang baby, dapat mag-fall lang siya within the normal size habang lumalaki siya inside your uterus. Kasi, kung yung baby mo talagang makakadaan yan doon sa tinatawag nating pelvic bone, dadaan yan. Okay? And third, this is beyond your control. Kasi this is part of your physiologic activity pag nagli-labor na. Yung power na tinatawag. So, yung power nung uterus mo
para siya mag-produce ng activity or ng force para ma-push down yung baby mo. Okay? So, physically, siguro on your part, na pwede kang ikaw ang makapag-contribute is yung paglaki ng baby mo. Now, dapat ma-screen ka rin for the possibility of having gestational diabetes mellitus. Kasi ang mga babies na mga mothers na merong gestational diabetes, ang tendency nun is talagang papalaki ang baby. So, ang screening for gestational diabetes, ginagawa yon during the 24 to 28 weeks. So, normally 6 months hanggang 7 months. So, yun yung isang pwede mo ring preparation. Magpa-screening ka for that possibility. Tapos, good exercise. I always encourage my patients na mag-engage in exercises like yung brisk walking, yung stretching, or even swimming. Swimming is the best kasi andun na rin pati yung sa lungs mo yung breathing exercises mo. At saka yung mismong stretching when you move sa water, pag nagsiswimming ka, mas maganda siya na na stretching exercises. Maraming salamat po, Dr. Carabeo, Miss Roshik, Ate Regine at kay MJ po sa pagbahagi ng inyong mga kaalaman at karanasan sa isyong ito. Marami po kaming natutunan. Kakulangan sa edukasyon at problema sa pamilya ay ilan lamang sa mga tinuturong dahilan ng teenage pregnancy. O marahil sadyang mapusok, agresibo o risk taker ang mga kabataan na kinahahantungan ay maling desisyon. Pero dapat natin tandaan, sila ang ating magiging tagapagtaguyod at pag-asa ng ating bayan. Kaya't nararapat lamang na matugunan o masolusyonan ang mga suliranin na kanilang hinaharap sa kasalukuyan. Sa mga magulang, lawakin natin ang pangunawa sa mga kabataan. At sa mga kabataan, minsan lang tayo maging bata, kaya huwag tayong pabigla-bigla para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Ngayon, Tin, sa ating talakayan, ano ba ang iyong natutunan? Natutunan ko na bago tayo magdesisyon sa isang bagay, dapat muna natin ito pag-isipan ng sobrang daming beses. Kasi minsan, kapag may nagawa tayong maling desisyon, pwede natin itong pagsisihan sa huli.